Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. At eto, pinakamatinding nangyari ngayong araw na ito ay napatunayan po na talagang nagkasala ang lintik na gobyerno na ito. Dahil illegal po ang kanilang ginawa, walang basihan. Ito po ay labag sa ating mga batas. Yan po ay ayon mismo sa proclamation o press con ni Senator Amy na ito naman po ay pinag-aralan na mabuti dahil ito ay dumaan ho sa hearing. Okay ho, mga kababayan, ulitin ko po ha, para lamang po sa kaalaman ng iba. I-discuss po natin ito, hindi po ibig sabihin ating pong kinakampanya si Senator Amy Marcos. Hindi po yun ang issue. Ang issue po dito ay pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. May mga tama ho sinabi si Amy Marcos at kailangan ho nating palakpakan. Let's give credit where the credit is due. Parang gano'n na yun. Maintindihan nyo na. Diba? Sabi nga basta kung ano yung tama lang, palakpakan natin. Pag mali, banata natin. Hindi ho yung tao ang pinupuri natin dito kung hindi po yung kanyang ginawa. Tama po yung hearing at dyan po na bulgar na masasabi nating talagang may illegal sa ginawa ng gobyerno natin patungkol po dito kay Pangulong Duterte. Ngayon, eto ba'y sapat na? Ayan pag-uusapan natin unya-unya. Ha? Pero bago natin pag-usapan yun, atin po munang talakayin kung ano ba yung sinabi ni Senator Amy. Doon, according doon sa kanyang konklusyon sa hearing. Okay ho? Pag-usapan natin yan, bago ho tayo magsabi na eto ba'y sapat na? Eto ba'y kulang na? Gayon pa man, kung gusto ninyo magkomento na kagad yan, hindi pa natatapos tong video, pwede naman. Wala namang pong problema doon. Dahil kayo naman ay malayang makakakomento dito sa ating video. Unlike po sa gobyerno na ito na tila wala ng kalayaan. Okay? Pero dito, malaya ho kayo. Hindi ko unless makita ko na kayo ay troll lang. Ha? Kasi pag troll, alam nyo na may ibig sabihin yun. Fake account, gumawa ng account para mamburat. Mali. Sorry naman. Basta ganun, ha? Basta ho pag kayo ay ginagawa nyo lang yan kasi trabaho ninyong gumawa niyan dahil binabayaran kayo pag nagkomento kayo, yari kayo sa akin, ha? Okay, tuloy. Simulan na natin tong kanyang revelasyon, ha? So, as far as the investigation goes, this is the timeline and we're happy to share it with you. In the meantime, at yan po ay ating pong itatagalog, ipapaliwanag ho sa lingwaheng mas maiintindihan po natin. I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the international. Ayan. Una-una, walang legal na obligasyon ang Pilipinas na mag-turn over po si Pangulong Duterte. Okay? So, pag sinabi mong walang legal, anong kabaligtaran nun? Illegal na dinala po si Pangulong Duterte sa ICC. Yan ang malinaw na establish ho ni Senator Amy. Illegal po talaga ang pagpapadala ng gobyerno natin sa bansang sa ICC po. Ngayon, baka sabihin nung iba, wala na, tapos na, nagagawa pa ba tayo dyan? Importante rin po ito kasi it will be known in the whole world that the Senate hearing conclusion ay illegal ang ginawa. Importante pa rin po ito. Kahit sabihin na natin, although may ibang mga kumukontra na wala na, tapos na yung iyak-iyak mo, wala na, tsaka pakitang tao mo lang yan. Oo, tama naman kayo doon. Pero, gayon pa man, importante ho ito. Ako ito lang sa akin. Ako, matagal na akong hindi Marcos at lalong never ako nakumbinsin nito na at alam kong talagang nambubudol sila. Pero gayon pa man, ibigay naman natin yung tamang credit dito sa alin na ito. Dahil kahit papaano po, dahil dyan sa hearing na yan, malalaman ng buong mundo na ang senador natin ay sinasabing illegal ang ginawa ng gobyerno. Importante yan. That's an important element sa mga mangyayari ho. Maaring, ewan ko kung ito ba'y makakumbinsi sa ICC na ibalik si Pangulong Duterte, pero gayon pa man, sinasabi ng Senado, sandali, mali, walang basihan, illegal po yung ginawa.
mantakin mo maririnig yan ng ibang bansa. Maririnig yan at sasabihin, isa sa mga i-report nila, when they report this itong instance na nangyari kay Pangulong Duterte, sasabihin nila, the senators concluded that it was illegal. And ito pa matindi. Kapatid ito nung Pangulo. Pag nabalita yan sa ibang bansa, that would be a big issue. Mantakin mo yung mismong kapatid nung namumunong nagdala kay Duterte ay sinabi niyang illegal. Naintindihan nyo? Yung bagang pananaw ng ibang bansa, napaka-importante. Yan na kasing kailangan natin ipanalo ngayon eh. Yung pananaw ng ibang bansa. Yung dito sa Pilipinas, alam naman po natin eh. Alam nyo, dun sa aking isang video na in-upload, talagang ang sinasabi doon, mga Pilipino, kumbinsido. Siguro 90% kumbinsido na, panoorin nyo nandyan yung video sa aking channel, Banat Bay, na kumbinsido ang mga Pilipino na talagang dapat ibalik si Duterte sa Pilipinas. Okay? No question na dyan. Importante yung international community. Ito, malaking impact nito. Aside from these are senators, mantakin mo kapatid mismo nung nagdala kay Duterte, sinasabing illegal yun. O di ba ho? Malaking bagay po yun. Kaya I know, masama loob natin kay Amy dahil kapatid niya po yan. Gayunpaman, wag naman nating awayin to the point na baka naman ma-frustrate lang at buti nga may kumikilos pa kahit pa paano sa Senado. Di ba ho? Yung ibang mga tinulungan ni Pangulong Duterte nga. Diba, buti pa ito. Kahit pa paano, mga bilyar, siyempre si Cayetano, yan mga hindi kapartido, and yet, tumutulong ngayon sa pagbubulgar na there is something wrong, there is no due process na naganap. Malaking bagay po yan, silang nag-iingay. Ano na natin, purihin na natin yung kanilang ginagawa para at least man lang mas maengganyo pa yung iba. Tingnan nyo na pagka maganda ang kasi minsan kasi tayo medyo, alam mo yun, maaaring tingnan natin kagad ng negatibo pagka iba yung nagsalita hindi natin kasamahan o hindi natin pareho ng kulay, titignan kagad natin na masama. Wag naman po, kasi akala ko ba gusto natin makakumbinsi pa ng mga iba, 'di ba, na maaring sumama sa ating laban. Kasi hindi ho ito labanan ng kulay. Ito ho'y labanan na ho ng sino ba ang nasa tama, sino ho ba yung naniniwala na sandali nasagasaan ng sovereignty namin. Itong mga nagsasabing nasagasaan ng sovereignty natin, abay samahan natin, 'di ba? Abay engganyohin natin. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. Ayan malinaw yan. Ang natanggap ay isang diffusion notice lamang, hindi opisyal na kinumpirma ng Interpol, ito. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution. Ayan, malinaw ito. Walang verifikasyon. Okay? Ng Interpol mismo. Yan yung ginagamit kasi ng putang inang gobyerno to Sinasabi nila na sumusunod lang kami sa Interpol. Wala ngang verification na sumusunod sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol. Hindi ho verified. Hindi ho nagsabi ang Interpol na, tama, utos namin yan, sinusunod lang namin yung Article 3. Okay? So sinasabi mismo dito sa pagdinig sa hearing, natagpuan na walang verifikasyon sa Interpol. Di ba? Mantakin mo. Pagkatapos nilang salsalin yung issue na hindi naman namin yan hindi naman kami sumunod sa ICC. Kami lamang ay sumunod sa Interpol. Yan daw po ay isang bullshocks. Yun ang totoo. Forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President. Yan. Wala tayong obligasyon. Malinaw na malinaw po yan. Hindi tayo obligadong i-turn over si Pangulong Duterte. So what really happened? Tulad nga po ng mga sinabi ko ng mga nakaraang video, ang nangyari po talaga ay ginusto
ginisto ng gobyerno natin na i-turn over si Pangulong Duterte. Kasi wala naman, hindi tayo obligado. Kung hindi ka obligado, bakit may to turn over? Ibig sabihin lamang po, ginusto mo. Okay? Ang problema kasi sa gobyerno to, mga walang bayag. Yan ang totoo. Ayaw umamin at sabihin na lang nila, hindi. Talagang gusto namin i-turn over. Gusto na namin mawala si Duterte dito. Walang bayag ho para sabihin ho yung ganon. Yun ang katotohanan. Kasi nga, mahinang nila lang. Paano ba naman? Mahinang nila lang yung pinuno nila. So wala ho silang balls. Okay, wala ho. This is not a literal Para lang ho sa akalaman natin, pag sinabi kong bayag, hindi ho yung literal na bayag. Di naman po transgender ho siya. Ang ibig ko lamang po sabihin nun, walang balls, walang tapang. 'Di ba? Walang tapang na sabihin na lang, aminin na lang. Uy, gusto namin mawala si Duterte dito, salot siya sa kampanya namin Ayaw pang aminin. 'Di ba? Ang dami pang palusot. Malinaw nga po na sinasabi dito, hindi tayo obligado. Rodrigo Ro, Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute. So, malinaw dito, walang mandato para sa pagsuko o extradition sa ilalim ng Article 92 ng Rome Statute. Meron kasing extradition. Okay? Pero hindi po napapailalim yan sa Article 92 ng Rome Statute. Ibig sabihin, hindi po hindi pasok. Ganun lang kasimple. Hindi ho pasok doon sa Article 92. So saan kumukuha ng authority sa pagdukot sa ating Pangulong Duterte? Yun ang mga tanong dyan. A provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Yan ang matindi dyan. Walang malinaw na sinabi ang ICC o wala man lang sinabi o hiniling ang ICC na pasukuin si Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba, nung unang pagdating ni Pangulong Duterte doon, tinatanong nila, anong meron? Bakit nandito yan? Kasi nga, wala. Nagigets, hindi nyo ba naiisip? Eto hindi nyo ba naiisip, bakit September pa yung hearing? Hindi ba dapat agad-agad? Kaya mo nga pinasuko yung tao kasi i-hearing mo na Bakit September pa? Malinaw na sinasabi ngayon ni Senator Amy. Again, this is not my conclusion. This is Senator Amy's conclusion according doon sa hearing na ginawa. Ibig sabihin po, malinaw na hindi po hiningi ng ICC ang pagsuko o extradition ni Duterte. Kaya mga tarantado talaga yung dumukot kay Duterte. Mga illegal po yung ginawa nila. Ang linaw po niyan. Yan po ang konklusyon sa hearing. At sino po yung mga naandun? Si Torre, na uutal-utal, nung sumasagot kay tapos humingi pa ng tulong doon sa sekretaring bossing niya na DILG. Wala, uutal-utal. Bakit to? Hindi kasi nga, wala. Malinaw na hindi naman hiningi ng ICC ang ulo ni Pangulong Duterte. He was not expected to come there. Bigla na lang napunta doon. Mantakin mo? Bigla na lang napunta si Duterte doon. Hindi alam ng ICC. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed. Inasmuch as international humanitarian law, customary law cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. Ang ganda nung sinabi niya, ang lalim niyan. Ang sinasabi niya dito, mali ang argumento ni DOJ Secretary Remulla. Si Duterte inaakusahan ng crimes against humanity. Okay? Hindi war crimes.
Magkaiba yun. Crimes against humanity and war crimes, magkaiba yun. Kaya hindi maaaring gamitin yung international humanitarian law bilang batayan. Yan po yung ginagamit ngayon nila Remulla. Yung IHL na yan, yung International Humanitarian Law. Again, hindi po yan nag-a-apply doon sa kasong ikinaso nila, which is crimes against humanity. Ang application lang daw niyan ay, sabi ni Senator Amy, ay yung war crimes. Magkaiba po yun. Okay? Andali, kung war crimes, ibig sabihin, kaya nga war crimes, ibig sabihin, may war. Wala naman po. So, sinasabi ni Senator Amy, hindi applicable at mali ang argumento ni DOJ Secretary Remulla na ito ay isang international humanitarian law na paglabag. So, ibig sabihin, war crimes daw. Mali. Pambihira. Yan ang hirap Yan ang hirap pagka talagang pinupolitika lang na nakikita ninyo kung ano yung mga kamalian na ginawa nila. Importante nating maunawaan to kasi alam nyo mga kababayan, para mas maintindihan natin kung bakit kailangan nating magreklamo. Kasi 'di ba kahapon diniscuss ko yung video na kung saan sabi ko nga may mga panawagan ng mga OFW na hindi mag-remit. Kasi ginagawa naman yan 'di ba? I mean, for example, sa Pilipinas, ginagawa nila yung tinatawag na hunger strike to prove something, 'di ba? Ngayon, ito mga OFW, gagawin po nila yung no remittance week starting March 28. Ngayon, ano hong dahilan? Napaka-importanting maunawaan natin na anong dahilan kung bakit natin ginagawa. Kasi hindi lang tayo gumagawa dahil lang gusto natin ibalik si Duterte. We have to learn and understand what is really happening so that pag tinanong tayo ng ating mga kababayan o even mga foreigners na sabihin yung mga ibang lahi na nakakasalamuha natin sa ibang bansa kasi OFW nga kayo, you can explain that what happened upon the conclusion dun sa hearing, it was illegal. Illegal na dinala si Pangulong Duterte sa dahig. At illegal dahil hindi pasok sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol, hindi rin pasok sa Article 92 ng Rome Statute. So marami tandaan natin yan para pag pinaliwanag natin, hindi tayo yung umuo lang tulad ng mga tanso. Yung mga tanso kasi tatanga-tanga yan Hindi ko alam kung bakit yan kasi mga tatanga-tanga din yung mga vlogger nila Di ba? Tuloy. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. Sabi niyo, malinaw yun Hindi po yan Hindi po yan yung ICC, yung akusasyon ng ICC ay hindi po under ng international humanitarian law. Okay? The second finding. Yan, pangalawa. The Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units. So malinaw ito, March 11 pa lang, nakikipag-coordinate na ang gobyerno. Okay? So, taliwas yan dun sa sinasabi ng kapatid nito na we will not coordinate, we will not do that, we will not do this, we will not ganyan. Taliwas sa sinasabi ng kapatid nito. On March 10, the National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp. Ayan, malinaw yan. Tinatrack na daw ni Anyo. Naku po, patay ka Anyo. Nayari ka ngayon. Tinatrack na daw ni Anyo simula pa lang noong March 10. Nagmobilize na sila ng mga PNP. Before the arrest, even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, so bago pa lumabas yung arrest warrant ng ICC, ito malinaw ito. Bago pa lumabas yung arrest warrant ng ICC, may mga ilang opisyal na tinuturuan ng ICC
at sinasabing we will not coordinate with ICC pero makikipagtulungan kami sa Interpol. So the idea itself nanggaling doon sa mga opisyal ni Marcos. O mismong si Marcos, I'm not sure about kung nabanggit ni Marcos siya, pero malinaw dito sa Senate hearing na to, mismong yung mga opisyal ni Marcos sinasabi na tinuturuan ng ICC, we cannot coordinate with you kasi we are no longer under your authority, we are no longer part of ICC, kumalas na kami sa inyo, pero kung dadaan kayo sa Interpol, makikipag-cooperate kami. So anong ibig sabihin? Talagang ginusto ni Marcos. Malinaw pa sa malinaw. Ginusto ni Marcos at ni Romualdez na mag-coordinate ang ICC sa Interpol para makuha at madukot na si Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi. Yun po ang naging isa sa mga resulta nitong hearing ni Amy. Okay? Hearing ng mga senador. O, tuloy natin. Okay. The claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed GRU effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president. So dito, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung pahayag ni DILG Secretary. Alam mo naman, itong Remulla Brothers na ito pakuno talaga ito. Ito, sinasabi dito, na coordinated ng pagkilos ay batay lamang sa chismis. So ibig sabihin, nag-mobilize na sila ayon lang daw sa chismis. Dahil may mga ulat na nagpakita na may plano na bago pa man ilabas ang ICC warrant. Naka-ready na. So isa yan sa mga masasabi nating konklusyon ng hearing na ito. Na they were prepared even before lumabas yung quote-unquote nilang ICC warrant. Talagang minamadali nila. That's the point here. Minadali nila, wala naman, hindi ina-expect ng ICC si Duterte, pero bigla na lang kinuha at nag-prepare na sila. It is because talagang minamadali nila at ayaw na nilang tumagal si Duterte dito para sa eleksyon. Bakit? Kasi pag si Duterte ang nagkampanya, talaga nga namang punong-puno ang tao, talaga nga naman dinadagsa, talaga nga naman sobrang nahahype ang campaign at nagmumukha ng tanga itong alyansa ng mga budol. Di ba ho? Yan o nangyari. At alam naman po natin that kailangan pong maipanalo ang mga senador ni Marcos para ma-impeach si Duterte, si Vice President Sara Duterte para manalo itong si Romualdez. Ako, kasi dito mamaya sa kanyang mga Q&A, okay, nilinaw din ni Amy na mukhang merong nagmamaniubra sa Malacanang. Ako naniniwala din ako. Kasi bakit? Mahina talaga si Marcos Hindi niya kayang isipin to. Ako pero hindi po siya ligtas para sa akin hindi po siya ligtas sa kasalanan na to. Pero mahina siya, hindi niya kayang planuhin ito. Ang pumaplano nito sa tingin ko, pananaw ko lamang po ito, maaring mali ako, ang nagpaplano nito si Romualdez. Bakit? Kasi si Romualdez ang makikinabang dito. Pag nanalo ang mga senador ni Marcos, si Romualdez ang makikinabang dito. Mai-impeach si Vice President Sara Duterte. At pag na-impeach siya, kakayanin niya ng itumba si Tulfo, kaya na nilang itumba yung mga ibang kalaban, at siya na ang sumunod na Pangulo. Alam naman natin yung pangarap niyan. Kita mo naman siya na naglalakad pagdating sa mga kasama mga sundalo. When I say itumba, hindi patay na, hindi yun na ibig sabihin. Itumba, italo. Kasi ang maaari lang makatalo kay Romualdez, walang iba kundi si VP Sara Duterte. Sa tindi ng pera nila, sa tindi ng makinarya nila, si VP Sara Duterte lang. Para matanggal po si VP Sara Duterte at hindi na makatakbo, kasi pag na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi na siya pwedeng humawak ng any government position.
talagang matindi ho ang gagawin nito ni Romualdez para matanggal. Paano? Ipanalo ang lahat ng senador nila. Kasi kitang-kita naman natin yung kahit ako, may mga inaasahan sana ako mga senador dyan na tatayo para sa kay BP Sara Duterte. Ano ginawa? Bumaluktot. Ako na-disappoint. Honestly, na-disappoint ako kay Lacson. Kasi kahit papaano si Lacson, may tama pa sa utak yun I mean, tama pa yung mga ibang sinasabi niya. Na-disappoint ako kay Soto. Kasi tama naman, may mga logic pa yan Pero ano na nangyari? Nung sila na nagsalita, nawala na yung logic. As in, bakit? Kasi nga they have to join kung ano yung sinasabi ng Malacanang, or else baka ma-aimi sila o di kaya mabilyar. Although si Bilyar hindi pa talaga publicly ina-announce na tanggal na siya, pero dahil nga sa komento ng mga Bilyar, mukhang chinuchugi na yung isang Bilyar doon sa alyansa, di ba ho? So mukhang mukhang ganoon ang direksyon. Pag hindi ka kapareho, chugi ka, hindi ka ipapanalo. So what do you expect? Pag nanalo yan, pag sinabi ng presidente o sinabi ni Romualdez, impeach niya si Sara, impeach yan. Kaya nga sabi ko dito, ang makikinabang ng todo-todo sa pagbitbit sa ICC kay Pangulong Duterte ay si Romualdez. Kaya lang, ang pananaw ko din po dito, medyo na-underestimate nila ang Duterte magic. Na-underestimate nila ang mga OFW. Na-underestimate nila ang mga Pilipino. Kasi kaliwat kanan Kaliwat kanan ng demonstrasyon. Kaliwat kanan, mas lalong uminit. Mas lalong uminit ang ginawa nilang pagbitbit kay Pangulong Duterte sa dahig. Mas lalong nag-init ang tao. Akala siguro nila, dahil wala na si Duterte sa kampanya, hindi na iboboto yung PDP o yung Duterte slate. Yung Duterte. Duterte na sila, 10 na sila Okay? So, Duterte, hindi na iboboto. Akala nila yun. Mas lalo pang sinabi ng mga tao, hindi. Lahat sila iboboto ko na. Kasama na po ito syempre. Walang iba kundi si Pastor, di ba? Alam naman po natin, matik na yan. Yan po ang pinakatapat na kawal ni Pangulong Duterte. Tuloy natin. Already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally. Ito na yung final, Kaya nga finally. Hindi, pinapaliwanag ko lang para malinaw. Finally, ito na yung pangatlo. 3 kasi yan Una, ulitin natin para sa kaunawaan. Una, walang legal na obligasyon. Ibig sabihin, talagang illegal ang ginawa ng gobyerno. Pangalawa, yung partisipasyon ng gobyerno ay talagang sila ang aktibo. Sila ang may gusto. Sila talagang gumawa ng paraan para matanggal. Minadali. Okay? Yan yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Okay? Na konklusyon ng hearing na ito. Tuloy. Pasok. A preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guarantee... So, malinaw daw sa pangatlo, paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte. Okay? Ayan, malinaw po yan. Karapatan ni Pangulong Duterte. Ang tanong, ano po ba yun? Yung sinasabing, o ano ba yung mga konklusyon? Bakit nasabi ni Senator Amy na merong paglabag sa karapatan ni Duterte? Okay? Tuloy natin. Pasok. Liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. Yan ang una. Wala pong warrant ang Philippine court. Ibig sabihin, wala talagang authority. Why? It is because that is part. Even if, sabi nga nila, even if kasali tayo sa ICC pa, kailangan pa rin mag-issue ng warrant ng korte ng Pilipinas para kunin mo isang tao. Ang nangyari, this is a warrantless arrest. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Warrantless arrest at hindi pasok ang warrantless arrest dito.
Kasi may exemption po ang warrantless arrest. Diba? Alam naman po natin yung ongoing crime, on pursuit, may ganun eh. Meron pong exemption ang warrantless arrest. Hindi pasok ito. Although pasok ito sa Torres arrest. Iba po kasi si Torre. May sariling mundo sa pag-aaresto. Meron po siyang sariling batas, ika nga. Kaya kita nyo, naglalabasan yung video na niya medyo, ewan, may sariling mundo. Yung parang ganun. Hindi ko na lang pero pag may makikita ka mga video niya, may sarili siyang mundo na ginagalawan. Hindi ko alam kung ano yun, ha? Pero basta, ganun. Did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences. Yan. Nilabag din. Sinasabi dito yung walang kautusan ng korte na ilabas ng bansa. Kasi tandaan natin, bago gawin ng lahat ng yan, hindi pwedeng gawin lang yan ng executive branch. Hindi pwedeng gawin lang yan ng pulis. Hindi ka porket pulis, pwede mong gawin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng galaw ng pulis, tandaan ninyo, ay may court order. Lahat ng pagdakip nila, unless nga pumapasok doon sa issue ng warrantless arrest. Ibig sabihin, nagnanakaw ka, may pinapatay ka, yun, pwede kang arestuhin. May mga ganun na instances. Pero hindi ito pasok doon. Okay, yun ang sinasabi ni Senator Amy. So, everything na gagawin mo sa isang tao ay dapat merong order mula sa korte. Wala hong ipinakita si Torre. Mali daw ang paggamit ng Article 125 ng Revised Penal Code upang ipaliwanag ang pag-aresto. Naku po, alam mo to si Torre dapat dito bumalik sa sa eskwelahan di ba? Wala ho kasing alam Tapos dilabag pa yung karapatan sa kalayaan ng paninirahan. Walang kautusan mula sa korte na dalhin si Duterte sa labas ng bansa. Ipinagkait pa yung karapatang magbisita ng pamilya. Hindi pinayagan bumisita si Vice President Sara Duterte. Sinasabi niya na nga doon, ang daming video na lumalabas. Siya ang lawyer ko. Siya ang lawyer ko, sinasabi ni Pangulong Duterte. At the same time, karapatan din po yan ng isang anak. Di ba? Wala din. Hindi rin pinayagan. So, sablay talaga dito si Torre. Immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438, General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former President in Villamor Air Base contrary to RA 7438. Yan. May batas yan May batas yan na kailangan, pwede, dapat. Hindi rin sinunod ni Torre. So, ang tindi ng mga paglabag dito ng pinapaliwanag ni Senator Amy. President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities. Isa pa yan, hindi dinala sa korte. Dapat talaga, pag huli, wala ka nang warrant na maayos. Hindi mo pa pinayagan yung abogado. Ano pa? Kasi dapat pag may warrant, kailangan may abogado Di ba kaya nga may Miranda rights? Hindi po yun si Chito Miranda Miranda rights, ibig sabihin po, provide ng abogado, right to counsel. Kailangan po yun. Hindi pwedeng wala nun. Ngayon, hindi na nga sinunod yun, hindi pa hinarap sa korte. Mantakin mo, hinuli ka na ng warrantless arrest. Hinuli ka na, hindi na pinayagan ng abogado mo, hindi ka pa hinarap sa korte. Sabi, napakawalang niya, di ba? Ang tinding paglabag ng due process niyan, yung karapatan ni Pangulong Duterte. Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute. Ayan, isa pa yan. Yung interim release ay pwedeng gawin po sa Pilipinas.
pagkahuli sa'yo, kasi pwede ka mag-apply eh. Tapos sasabi, ganito gagawin. Ganito kasi dapat yan. Yan po ay part ng Article 59. Paghuli sa'yo, dadaling ka sa local court, pwede kang mag-apply for interim release. Ibig sabihin nyo, sa salitang local na lang natin pag-usapan, pwede ka mag-bail. Okay? Pwede mong sabihin sa korte, pwede ba ako mag-bail kasi ganito. Ngayon, kung nasa batas nila na pwede mag-bail o yung law na dinisobey mo ay pwede ka ngayon mag-bail. Ngayon, dito, ang magdi-decide yung korte. Okay? Sasabihin sa iyo ng korte, sige, pwede ka mag-bail. Sige, hindi ka pwede mag-bail. Pero karapatan mo ang magsampa at sabihin sa korte, hinuli ako na may warrant ako from ICC, okay? Even if hindi naman tayo nasa ilalim ng ICC, pupunta ako ng korte, dinala ko sa korte, tapos mag-a-apply ako interim release. Ngayon, yung korte ang magdidesisyon nun. Hindi pinayagan ni Torre yun. Dinukot talaga. Diyan napakalinaw po mga kababayan na lahat ng due process ay hindi dinaanan ni Torre. Wala siyang sariling process. May sarili pala siyang process. Ewan ko. May UTI ka ba? Hindi, joke lang ha. Joke lang po ito. Bakit? Kasi pag puro process mo ang tinusupad mo, yung processed food, ang baduy mo ba? Nagkaka-UTI pag may processed food eh. Hindi, biro lang ha. Di ba? Tuloy. Or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, di nyo napansin? Eto. Alam mo, blessing in disguise nga. Hindi naman blessing. Parang talagang itinalaga ng Diyos eh. Yung nangyari kay Arnie Tevez. Lahat ng nangyari kay Arnie Tevez, the same thing na nangyari ngayon. Ang pinagkaiba lang, yung korte ng Timor-Leste matino. At saka, hindi pala korte, yung gobyerno ng Timor-Leste matino. Yung gobyerno natin, tarantado talaga. Gago talaga. Ganun, nakakainit ng ulo. Bakit? Yung sa Timor-Leste, di ba may extradition? Ang hinihingi ng Pilipinas sa Timor-Leste na padala na si Arnie Tevez. Ano ginawa? Hinuli ng Interpol si Arnie Tevez. Anong ginawa ng Interpol? Dinala sa korte. Pagdating sa korte, pinayagan na magkaroon ng interim release si Tevez. Kaya nga, malaya si Tevez. Hindi totoo yung sinasabi nilang house arrest ha. Malaya po si Tevez ngayon doon. Kasi nga, nag-apply siya sa korte. Pinayagan siya ng korte. Okay? Ngayon, dinidinig yung kaso at I think 2 days after na dukutin si Pangulong Duterte, lumabas yung desisyon nung extradition na case na final ng ating bansa at dininay ito ng korte ng Timor-Leste. Galit na galit nga tayo eh. Etong si Remulla, galit na galit eh. Ano sabi? Hindi na kayo mabansin na isa niya sa Remulla, ang pinagkaiba kasi may due process doon. Dito sa atin wala. Binastos nyo ang due process. Binaboy ninyo ang due process. Kaya nagkaloko-loko tayo. At nakakahiya tayo sa buong mundo. Kasi imaginein mo, walang due process na dinaanan ang ating presidente dati na tinuturing na bayani ng karamihang Pilipino. Isipin mo yan ha, hindi mo pinadaan sa due process yung mama. Anong ibig sabihin nun? Wala na tayong batas. Kaya nga hindi na imposibleng arestuhin ka ngayon eh. Basta kalabang ka ng gobyerno at gustuhin nilang arestuhin ka, aarestuhin kanila. Bakit? Ginawa nila yan kay Pangulong Duterte. Kaya nilang gawin yan sa isang public person. Maraming hakot, maraming supporters. Kaya nilang gawin yan. 'Di ba ho? Paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino na nagkikriticize sa kanila? Kayang-kaya nilang dukutin tayo at di natin alam kung saan tayo dalhin. Kasi nagawa nga nila yan kay Duterte. Ganon sila kagago. Naintindihan nyo? Ganyan na kagago ang Pilipinas ngayon. Kaya talagang tama eh.
Alyansa ng mga gago. Yun po talaga ang dapat dyan eh. Oh, sinong mga membro? Itong mga sekretary. Mantakin mo? Tingnan mo yung kay Tebes, oh. Pinayagan ng Timor-Leste, dinina yung extradition natin. Dapat ganun ang ginagawa. Dalhin si Duterte sa korte natin, tapos maglalaban na ng abogado yan, mag-aanuhan niya ng anong magiging desisyon ng korte, kung papayagan ba na lumaya muna si Pangulong Duterte. Hindi ho. Alam niyo kung bakit dinukot na lang basta-basta? Kasi alam nilang wala silang mapipresentang ebidensyang matibay. Lahat naman ng pinresenta ni Trillanes puro hawsyaw eh. Puro moro-morong ebidensya ni Trillanes. Si Trillanes kasi unang pasimuno nito eh. Oh, kaya sa mga taga-Caloocan yang Trillanes na yan, tandaan yan, isa yan sa dahilan kung bakit nawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kung kayo ay maka-Duterte at kung kayo ay natuwa sa ginawa ni Pangulong Duterte diyan sa Caloocan at maraming pagbabago nangyari ni Pangulong Duterte diyan, si Trillanes ang isa sa mga dahilan kung bakit natanggal dito si Pangulong Duterte, because siya ang nag-pursue niyan siya nga yung maingay diyan sa ICC na yan, siya yung putak ng putak, siya pa nga yung, alam ko, isa sa mga unang nagsampa. So si Trillanes talagang isa sa mga dahilan nito. Kung bakit na ganyan, hindi ko sinasabing kasama sa proseso si Trillanes kasi hindi naman pinapansin niya ng gobyerno eh. Pero yung dahilan, dahil siya yung nagsampa sa ICC, kaya ito nangyari. Tuloy. Public hearing of March 20 here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. Dito sila nahuli. Ang galing, actually magaling dito sa part na to si Senator Amy. Bakit? Ito kasi yung senaryo. Si Remulla deny ng deny. 'Di ba? Deny siya ng deny na hindi na applicable yung Article 59. Hindi na yan. Wala na tayo diyan kasi kasalanan din ni Duterte yan kasi umalis tayo sa ICC. So hindi na yan applicable sa atin. Mga kababayan, ang problema kasi, yan ang sinasabi ng sekretary. Pero there is a document na pinirmahan mismo ng tauhan niya sa DOJ na sinasabi that Article 59 was used. As a matter of fact, sinabi pa nga nila, not only publicly, sinabi ni Utoy, yung nagmamagaling na ASEC, sinabi pa ng isang prosecutor na sinasabi nila na sila ang bilang tumayong korte. Yan ang sinabi nila publicly ho. Pinlay ni Senator Amy yan. So akala ko ba hindi nag-a-apply yung Article 59? Pero bakit nyo ginamit yon at sinunod yun? At in-apply ninyo kunwari na kayo ang korte. So doon, kung sa judge yan, contempt kayo. Sinungaling eh. Gets nyo? Mantakin mo ha. Dinideny mo yung Article 59. Pero sinabi nyo na sinunod nyo yon dahil naniniwala kayo doon. At ito matindi, may dokumentong ipinakita. So ibig sabihin, documented na you believe on the Article 59, pero dahil na-realize nyo, sablay pala yung kami ang korte, biglang dininay ng sekretary ninyo. Yan ang pattern ng gobyerno na natin ngayon. Puro mga sinungaling. To recall, DOJ spokesperson Clavano. Yan. Si Utoy. Ayan. Daldal mo kasi, ha, Utoy. Released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on... Yan ang matindi. Noong una,
sinasabi nila, ay hindi, in-apply namin yung Article 59. Kaya nga sinasabi nila, kami yung court doon. We represent the court. And medyo na-realize nila, ay tanga pala, mali pala yun. Biglang, nagbago na ng statement si Remulla. Ano sinabi? Hindi na applicable yan. Pagkatapos mong sabihin, applicable yung una, biglang hindi na applicable ngayon yan. Anyari? Hindi, di ba? Anyari? Ba't biglang nagbago? Kasi na-corner kayo. Yun ang totoo. Kita nyo kung paano balasubasin ang mga pangyayari sa grabe When such stance became untenable, decided to ditch Article 59 Yun. and Rome Statute altogether. Ang linaw. And pursued another theory, extrajudicial rendition. Yun. And invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So, those are the... Pagkatapos nilang mautot doon sa Article 59, may naroon na silang ginamit. Iniwan ito at ginamit ang RA 9851 bilang bagong batayan sa pag-aresto. O, di ba? Alam nyo mga kababayan, ito hoy malinaw na napakasinungaling ho ng gobyernong ito. Napakaloko, napakagago ng mga namumuno sa atin. Talagang tinatarantado ho tayo. At yan po ang konklusyon ng Senate hearing na yan. So, ladies and gentlemen, this is not just our fight. Alam ko, baka isipin ng iba kulay. Hindi ho. Isang Marcos po yan nagsasalita. Mismong kapatid ang nagsasalita at sinasabing there was an illegal na nangyari. So people in the house, especially in the international community, what our government is doing now is persecuting those na naubos yung English. Chotomate ko dasay, ha? What the government is doing is persecuting those who are criticizing the government, revealing those corruptions issue in the government. Remember, everything happens after the budget was exposed. Diba remember? Duterte exposed the the problem, the issue in the budget. So yun po yun mga kababayan. Malinaw na malinaw po yun. Talagang dahil po siya ginawa ni Pangulong Duterte na pagre-reveal nung katarantaduhan nila sa budget. Tapos yung antindi ng yung bagang pagbabasahin mo, yung momentum, di ba? Yung momentum nung kampanya nasa Duterte slate ang punta ng tao Huwag kayo maniniwala sa survey. Tingnan ninyo kung sino yung may-ari ng survey firm na naglalabas na yan. May balita pa nga ako kulang-kulang daw yung pangalan meron akong balita na kulang-kulang yun ang pangalan na nandun kaya hindi lumalabas yung iba. Paano iboboto kung wala man lang yung pangalan mo? Kaya mga kababayan, huwag kayo maniniwala sa survey. Yan ho ay mind conditioning. Para kunwari, mas madali na nilang gawin yung pandaraya. Pero syempre, yung certain amount ng pandaraya, meron lang yan Kasi ako naniniwala ako, yung pandaraya nasa baba nangyayari yan Diba? Yan ho ay madadaya nila ng 1 milyon, 2 milyon. Pero pag sobrang laki ng lamang, hindi na nila madadaya. Katulad nung nangyari noong 2016. Sobrang laki ng agwat. Pero 'di ba sinabi nga ni Pangulong Duterte mismo na pag-alaman nila na may minus 6 million. Tapos sa kabila napunta yung 6 million na yun nag-plus. Pero nanalo pa rin si Pangulong Duterte kasi nga landslide. Kaya mga kababayan, dapat i-landslide natin ang Duterte team, yung 10 senador. Tandaan natin ang dahilan nila dito sa ginawa nila kay Pangulong Duterte para ma-impeach si BP Sara Duterte. Kung gusto ninyo magpatuloy ang Marcos Romualdez administration, yung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, yung tuloy-tuloy ang krimen sa Pilipinas na pag-angat, yung tuloy-tuloy na dumadami utang natin, yung tuloy-tuloy na pagwawalang niya sa budget natin, iboto ninyo ang Marcos Romualdez slate.
Pero kung gusto ninyong mabago lahat yan at bumalik tayo nung sa 2016 to 2022 na kind of government, iboto ninyo ang Duterte team. Okay? Mga kababayan, yun lamang po. Maraming salamat po. At yan po ay pinaliwanag natin na sana naman i-share natin para sa ating ibang mga kababayan na mas maliwanagan po ano ba ang ginawa nilang pambababoy sa ating mga batas. Salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka